Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po mga tambay, sumagot po ang Malacanang dito po sa sinasabi po ng gobernador po ng Cebu na si Pam Baricuatro mga tambay. Sa kanya pong pahayag sa kanyang social media post na sinasabi po na napakalaki po ng inilaan na budget po sa flood control ng 19 Congress mga tambay sa panahon po nila, sa panahon po na administrasyon po ni BBM ay hindi po bababa sa 26 billion ang nilaan po para sa flood control. Pero po, grabe pong pinsala ang ibinigay sa kanila ng 26 billion mga kababayan. Pero sinagot naman po na yan ng tagapagsalita po na tinatawag pong garbage in, garbage out ng Vice President na tinatawag din daw pong pambansang aso na ng Pilipinas umano. Ito po. At syempre, ano pa ba ang aasahan natin dito? Kababayan, paiimbestigahan. Paiimbestigahan ng Pangulo. Syempre, kasama pa rin po ang mga Duterte sa issue po ng pagbaha at issue ng flood control sa Cebu. Siyempre, kailangan po nila i-divert yan at dalin po ang issue sa mga Duterte para po matabunan yung 26 billion. Hindi po ba mga kabayan? Ito po, pakinggan po natin ang pahayag po na tinatawag ng Vice President na garbage in, garbage out. Yung post po ng Cebu Governor, sinabi niya na we're flooded to the max. And yet, yun nga yung budget supposed to be para sa flood control, umaabot ng 26 billion. Ano pong reaction ng Palace dito? Yun din naman po. Yan po ang dahilan kung bakit po nagpapaimbestiga ang Pangulo Marcos Jr. Dahil nakita niya po yung epekto, may mga budget na inilaan para dito pero parang hindi gumagana. Kaya mas maganda po na kung siya man po ay nagagalit, yan din po ang nararamdaman ng Pangulo Marcos Jr. At kung meron po siya pang mga alam, may mga facts, may mga data rin po, si Governor para dito mas na makakatulong sa ating gobyerno para mapanagot ang dapat mapanagot. Yan po ay welcome. At hindi lamang po sa panahon ni Pangulo Marcos Jr. ng mga flood control projects ang dapat malaman. Dahil lumalabas po kanina yung initial data natin ay 343 flood control projects ang nagawa since 2016 to 2022 sa Cebu. Mula sa 1st District, 2nd District, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th hanggang sa City. So dapat din po itong makita dahil kung meron pong 343 flood control projects noon pa man, dapat po sana ay gumagana ito. So pagtulong-tulungan po natin mahanap ang dapat na papanagot sa mga maanumalyang flood control projects. Nakita niyo pa mga tambay? Ang sisi pa rin po sa dating Pangulong Duterte. Naranasan po ba sa panahon ni dating Pangulong Duterte na ganyan kagrabe ang baha sa Cebu? Nagtatanong na po si Kamanong sa mga kababayan natin Cebuano. Naranasan niyo po ba kay dating Pangulong Duterte na nilulubog hanggang bubong ang inyong pong syudad, ang inyong barangay, ang inyong city sa ganyang klaseng baha? Hindi po ba? Nagtatanong lang po. Naranasan po ba niyo yan? Lahat po ng kalamidad ay naranasan din po sa panunungkulan ni dating Pangulong Duterte. Hindi lang po pagbaha. Hindi po ba? Na lahat po, pati pandemya, pati giyera ng mga kaliwa at mga terorista. Hindi po ba? Lahat. Lindol, di ba? Bagyo, baha. Di po ba? At pagputok ng bulkan. Di po ba? Pagputok ng bulkan, nandiyan pa rin. Napakarami. Pero sa kabila nun, mga kabayan, hindi po natin naranasan. At hindi po natin naranasan, kahit po sa Luzon, hindi po naranasan na ganyang klase po ang pagbaha sa panahon nila. Sa panahon po nila, gumagastos po ng isang damukal na pera. Trilyon, daan-daang bilyon, mga kababayan, ang ginagastos. Pero lahat po ng kapalpakan nila, lahat po ng pagnanakaw nila, lahat po ng ginagawa nilang kahayupan, kademonyohan sa ating mga Pilipino, itong mga demonyong mga politiko na ito umano, ay ang isisisihin po
ay ang mga Duterte. Nakita niyo po? Grabe. Pagkatapos po nila ipatapon, kidnapin ang dating Pangulong Duterte, saka po nila ngayon ibabaon sa sisi. Kung yung tao mismo na dating Pangulo na pwedeng sumagot ay hindi na po pwedeng sumagot dahil ipinatapon nila. Pagkatapos nila ipatapon, saka nila sisiraan sa kanyang panunungkulan. Nakita niyo po kawalang hiyaan at kademonyohan itong mga tao na ito. Pagkatapos mong hindi bigyan ng due process yung dating Pangulo, sa loob lang ng wala pang isang araw, napatapon mo na sa ibang bansa na walang jurisdiction sa bansa mo, yung ICC. May sarili tayong soberenya. Tapos ngayon, sinisisi mo ngayon yung dating Pangulong Duterte sa kanyang mga proyekto. Napakaraming nagawa ng tao. Samantalang kayo, wala pa nagagawa. Ang nagagawa pa lang nyo, puro kahayupan, puro kademonyohan, puro pagnanakaw umano. Ang nagagawa pa lang ninyo sa taong bayan, puro pahirap, parusa. Nagkakamatay kami sa mga proyekto nyo. Mga proyekto nyo na wala kami nakikita, napakaraming ghost project. 26 billion ang pinag-uusapan, pero isisingit mo pa rin yung dating administrasyon. Ibang klase kayo. Hindi naranasan ng mga Pilipino, mga kababayan natin sa Cebu, yung nararanasan nila ngayon na kayo ang nanunungkulan. Ibang klase kayo. At yung mismong mga politiko na yan, hindi ganyang katalamak ang pagnanakaw niyan nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Ngayon lang naging talamak ang pagnanakaw. Hindi naman po kami tangat, bobo at gago na hindi namin nakita ng 6 na taon ang mga politiko, ang mga congressman, mga senador na ganyang katalamak magnakaw. Di po ba? Ngayon, ang pagnanakaw ng mga politiko ngayon, isisisi pa rin kay Duterte. Ang ginagawang pagnanakaw, ang pagiging corrupt sa flood control, kay Duterte pa rin ang sisi. At hahanapin daw yung 300 plus. Mga kababayan, ibang klase itong mga tao na ito. Para lang po ma-divert yung issue na 26 billion na hinahanap ni Governor Pam Balicuatro. Nakita niyo po, hinahanap ni Governor Balicuatro na 26 billion. Pero isisingit mo pa rin para ma-divert mo yung issue sa mga Duterte. Ibang klase ka. Kaya ka tuloy nababansagan, garbage in, garbage out. Mga kababayan, sa bagay, inilagay naman po talaga yan dyan para po sa ganyang trabaho. Dahil wala naman po kasi maipagmamalaki ang gobyerno ngayon. Wala na naman po malalaking big project, big ticket project ang gobyerno ngayon. Kaya kailangan po nila maglagay po ng USEC na sinungaling umano. Kailangan po nila maglagay ng isang USEC na sinungaling at magtutwist at magtatama sa mga kademonyohan nila umano. Kailangan po nila yon. Kasi wala po yung mapagmamalaki. At syempre po, lahat po na korupsyon ng gobyerno po nila ngayon, kailangan po pasinungalingan. Kaya nga po inilagay dyan yun. Hindi po ba? Kaya nga po tinatawag ng Vice President na garbage in, garbage out. Hindi po ba? Kaya nga lang po ang nakakalungkot, mga kababayan, yung realidad. Ngayon nangyayari ang kawalang hiyaan, kademonyohan ng mga politiko, sobrang korupsyon, sobrang pagnanakaw. Hinahanap ng taong bayan, pero ang isasagot sa ng Malacanang, mga kababayan, ganyan lang po ang sagot. Nagagalit din daw po ang Pangulo dahil sa maanumalya at alam ng pinopondohan pero walang nangyayari. Sino po ba ang Commander-in-Chief? Sino po ba may hawak ng DPWH? Sino po ba ang Commander-in-Chief ng DPWH? Nagtatanong lang po si Kamanong. Sino po ba ang Commander-in-Chief? Ang Commander-in-Chief po ba ng DPWH ay mga contractors? Mga kabayan? Wala ba kinalaman dito ang Pangulo? Siya ang pumipirma sa lahat ng budget? Hindi po ba? Wala po bang kinalaman dito ang mga congressman at mga senador na mga kaalyado po nila ngayon? Tanging sa mga Duterte lang po ang dapat sisihin. At sila'y nag-iimbestiga na rin sa Davao. Nakita niyo po mga kahayupan itong mga taong ito umano.
para sabihin mo ikaw ay independent, yung ICI, independent. Kung independent ka, yung lahat ng may issue ng korupsyon, yun ang una mong imbestigahan. Ba't ayaw mong imbestigahan ng Tacloban, ang Leyte? Ayaw mong imbestigahan itong bayan ng Ilocos Norte, bayan ni BBM. Yeah, iniiwasan mo. Hindi po ba? Iniiwasan mo rin imbestigahan ng Cebu. Bakit po? Kasi po nung 19 Congress, kaalyado po nila halos ang mga congressman at gobernador po ng Cebu. Real talk. Ito pong pagpasok ng 2022 na isang damukal po ang binadget po sa Cebu, kaalyado po ng binagoong Pilipinas, real talk, ang mga politiko sa Cebu. Hindi po ba? Kaalyado po nila, pati po yung natalong gobernador. Hindi po ba, mga kababayan? At isang damukal po na mga congressman na kaalyado po nila. Kaya paano po nila iimbestigahan yan ng malalim na imbestigahan? Nangyari po ang budget na yan noong 19 Congress na tinatawag ng Vice President na tambaluslos at isang walang kasalanan at hindi raw magnanakaw na si Saldico ayon sa kanyang abogado. Hindi po ba? Kaya nga to mga katambay, mangyayari lang po lahat yung lagi ko po sinasabi. Lahat po ng ginagawa nilang kademonyohan, kawalanghiyaan sa ating bansa at kawalanghiyaan po at pagnanakaw sa ating pera, sa ating buwis, mangyayari lang po at makakamit po natin ang tunay na hustisya. Tunay na hustisya at tunay na mananagot at mapapanagot po ang pinakaulo ng korupsyon na ginawa po nila pagka po ang Vice President Sara Duterte na po ang Pangulo. Real talk po yun. 100% po yun. Dahil alam ng Vice President kung sino-sino po ang mga magnanakaw. Wala lang po kumakampi sa Vice President para po lahat ng nalalaman ng Vice President ay katigan po ng kataas-taasan, lalong-lalo po sa investigasyon. Sa tingin nyo, kukuhanin testigo ng ombudsman, Boying, kukunin ni Boying na testigo si Vice President sa maanumalyang korupsyon sa gobyerno ngayon. Sige nga, si Boying ang mag-iimbestiga sa korap ng gobyerno, ombudsman, sa nalalamang korupsyon ni Vice President. Matagal niya na sinasabing korap ang administrasyon. Nakita niyo po bang kinakampihan ng Vice President para maging state hindi na state witness, maging witness na sa nalalaman niya? Meron po ba? Kumampi ba ang DOJ sa Vice President? Kumampi rin po ba ang NBI sa Vice President? Kumampi rin po ba sa Vice President ang ating men in uniform? Dahil nasasangkot din pala sila sa 15 billion issue ng maanumalyang mga proyekto sa AFP. Kasama rin po ang ating Philippine Coast Guard. Nakita nyo po mga kawalanghiyaan na ginagawa yata nila sa atin, umano. Grabe, no? Kaya dito po mga tama, expected na po natin ito. Lahat po ng kapalpakan at pagnanakaw nila na ginagawa po sa atin ngayon ng mahigit 3 taon na ay idadivert lang po nila ang issue sa dating Pangulong Duterte. Kaya po ang mga pinagnanakaw nila na pinagnanakaw ay gusto lang po nilang tabunan ng issue sa mga Duterte para po absuelto na po sila sa ginawa po nilang malawakang korupsyon. Pati pagbenta ng ginto, kailangan matakpan yan, matabunan yan. Yung Maharlika Investment Fund, matabunan po yan. Yung subsidy ng PhilHealth, hindi mo binigyan, bilyon-bilyon, matabunan na po yan. Yung pagkuha nila ng pera na hindi bababa sa 89 billion at 60 plus billion na yung nagastos sa PhilHealth, kailangan mapagtakpan yan. Issue sa loto, issue sa pagbebenta ng mga airport, matabunan na po yan. Ano pa? Yung mga pera na nagkakaproblema na rin po ang ating SSS, GSIS, PDIC at marami pang iba. Mga bayan, mapagtakpan po yan ng mga Duterte. Puro sa Duterte po ang pantakip
sa mga ginagawa nilang kawalanghiyaan. Lalong-lalo po lalong-lalo po yung ginawang 2025 national budget na 241 billion ang insertion, ang naisingit nila ayon niya kay Congressman Ungab at kay Congressman Toby Tiangco. Kailangan mapagtakpan po yan. Pinirmahan po ng Pangulo yan. Yan, 241 billion na naisingit yan. Kailangan po mapagtakpan yan. Kailangan po dalin po yan sa mga Duterte. Kaya nga po lahat po ng pagnanakaw at kawalanghiyaan nila, kailangan po natin isisihin ayon sa kanila ang mga Duterte ang may kasalanan. Samantalang ang mga Duterte, isang damukal ang nagawa sa taong bayan, mga kababayan. Kaya nga po, sa lahat po ng anomalya na ginagawa nila, korupsyon, pagnanakaw ng mahigit 3 taon, lagi po silang may sagot. Lagi po silang may sagot at lagi po silang may tinuturo, mga kababayan. Hindi po mawawala dito po sa garbage in, garbage out na lagi pong kasama niya sa kanyang laging statement. Hindi mawawala sa kanyang statement na lagi niyang batikos at pagtuturo sa pamilya Duterte. Kaya nga po mga tambay, kung maghahanap ka po ng masamang tao, kung gusto mo makakita ng masamang tao, sinungaling, napakasinungaling na tao, manood ka lang sa Malacanang Press, mga tambay. Makinig ka lang sa press po ng Malacanang. Makakita ka na po ng tao na napakasinungaling, mga tambay, at napakahusay manira umano at ubod ng sinungaling umano. Kung gusto mo makakita ng ganyang klaseng tao, makinig ka lang sa Malacanang umano, mga kababayan. Yan po mga kababayan. Kaya po yung 26 billion, mga kababayan, ay iimbestigahan daw po. Sa tingin nyo, sino ang sisisihin sa 26 billion? Mga Duterte. Duterte pa rin. Ganyan po katindi ang tao na yan. Kaya po, panahon po ang lumilipas. Sabi naman po ng Vice President yan sa kanidating Pangulong Duterte, ang panahon naman ay lumilipas. Pagka po hindi na nila panahon at dumating na po ang panahon ng mga Duterte, mga kabayan, ano kaya mangyayari dito sa tao na ito, kay garbage in, garbage out, at sa mga kasamahan niya umano na mga makakaliwa? Dahil isang damukal na po makakaliwa ngayon sa ating bansa na nasa gobyerno. Kaya nga po, sindikato na po ang nangyari po sa ating gobyerno. Naging sindikato na. Nagsama-sama na po lahat ng mga demonyo magnanakaw sa ating bansa, mga kababayan, lalong-lalo sa politika. Hindi po ba? Nakakalungkot, ano? Grabe. Pagkatapos mong buhusan mo ng buhusan ng pondo at umuutang pa sila ng trilyon. Ganito lang ang makikita mo sa Malacanang na parang walang kaalam-alam. Walang kaalam-alam sa nangyayari, korupsyon. At napakalinis at siya pa nagpapaimbestiga. Ibang klase. Oh. Kung anak mo lang yan, ano? Kung ganyang klaseng anak mo, pambihira. Ganyang klase. Sa dami na matatalinong Pilipino, tapos ganyan lang ang kukunin mo presidente. Unbelievable. Ang daming matatalinong Pilipino. Tapos, pipili tayo ng presidente, ganyan lang. Makabayan, laging naninisi. Yung kapalpakan niya ituturo sa iba. Unbelievable. Maraming salamat po sa nagusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng tulong. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At yung panalangin po natin mga kabayan na ang ating bansa po ay mawakasan na po sana. Sama natin sa ating dasal na mawakasan na po ang ginagawa pong kademonyohan ng masasamang tao sa ating bansa, lalong-lalo po sa gobyerno. Mawakasan na po sana sa lalong mabilis. At ang panalangin din po natin sa mga Duterte na maingatan po sila, ang pamilya Duterte, ang Vice President, at ang dating Pangulong Duterte na madugtungan pa rin po ang kanyang buhay at kalakasan at makalabas na po sa lalong mabilis. At ang dasal din po natin mga tambay sa ating buong sambayanan, siyempre po sa ating mga sarili na maingatan din po tayo.
mga kababayan. Maraming salamat po sa muli. Tiis-tiis lang po. At hindi naman po sila tatagal dyan ng panghabang buhay nila. May katapusan din po ang mga salot na yan sa ating bansa. Ingat-ingat po. Bye-bye.